Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Day 1. Mga bata, sino ang nakatulong na sa kanilang kaibigan, kaklase o kapitbahay? Paano kayo tumulong? Ano ang inyong naramdaman nang makatulong kayo? Mahusay! Ngayong araw, matututuhan ninyong ihiwalay ang tunog sa iba't ibang posisyon, palitan ang mga tunog sa isang salita upang makabuo ng isa pang salita. Kilalanin ang mga direksyon sa pagbabasa, basahin ang mga high-frequency words, at basahin ang mga salita ng tumpak para sa kahulugan. Gayun din, magbabasa sila ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis at wastong pagpapahayag. Ngayon, basahin ang mga salita at ang kahulugan nito. Una, malasakit. Ito ay ang pagpapakita ng pag-alala at pag-aalaga sa iba. Halimbawa, pinakita ni Juan ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng parke. Pangalawa, komunidad. Ito ay ang lugar kung saan sama-sama naninirahan at nagtutulungan ang mga tao. Halimbawa, masaya ang aming komunidad dahil nagtutulungan ang lahat. Pangatlo, pagtulong. Pagbibigay ng tulong o suporta sa iba. Halimbawa, si Ana ay laging nagbibigay ng pagtulong sa kanyang kapatid sa paggawa ng takdang aralin. Pang-apat, respeto. Pagpapakita ng paggalang sa ibang tao. Halimbawa, ipinapakita natin ang respeto sa matatanda sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo. Ating talakayin ang vocabulary and word knowledge tungkol sa pagmamalasakit. Ngayon ay magbasa tayo. Muling paalala habang nagbabasa, magsimula sa pagbabasa sa kaliwa, pakanan, mula sa itaas, pababa, at paglipat ng pahina. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Ating talakayin ang pagmamalasakit sa kapwa at komunidad. Ang pagmamalasakit ay pagtulong at pag-alala sa iba. Sa simpleng paraan tulad ng pagtulong sa kaibigan o pagbibigay ng pagkain sa nangangailangan na ipapakita natin ito. Sa ating komunidad, pwede tayong magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng paligid, paggalang sa matatanda, at pagsali sa mga gawain na nakakatulong sa lahat. Kapag may malasakit ang bawat isa, nagiging mas maayos at masaya ang ating komunidad. Isang paraan upang mapansin ang mahahalagang detalye sa teksto ay sa pamamagitan ng pagbibilog at o pagguhit sa mahahalagang ideya. Ang paglalarawan ng mahahalagang detalye mula sa teksto ay nangangahulugan ng pagtukoy at pagpapaliwanag ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa mambabasa na maunawaan ang pangunahing ideya o mga pangyayari. Maaaring kabilang sa mga detalyeng ito ang what o ano. Ano ang paksa ng teksto? Why o bakit? Ano ang dahilan ng mga pangyayari o cause and effect? How o paano? Paano nangyari? Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng pagmamalasakit?
Pangalawa, paano natin maipapakita ang malasakit sa komunidad? Magbigay ng halimbawa na nabanggit sa teksto. Pangatlo, ano ang mangyayari sa komunidad kapag lahat ay may malasakit? Mahusay! Mga bata, alin sa mga sinalangwihitan natin ang inyong ginagawa upang magpakita ng pagmamalasakit sa ibang tao? Ano ang inyong dapat gawin simula ngayon upang magpakita ng pagmamalasakit sa iba? Mahusay! Narito ang isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Basahin ang teksto. Bilugan ang mga salitang mahirap basahin. Mag-ensayo sa pagbabasa. Lagyan ng check ang mga batayang nagawa. Mahusay! Ngayon ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Mga bata, ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa ating komunidad? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Day 2. Ano-ano ang mga paraan na maaari tayong magpakita ng pagmamalasakit sa kapwa at komunidad? Mahusay! Ngayong araw, matututunan ninyo kung paano tukuyin ang problema at solusyon sa isang naibigay na teksto. Gayon din, magbabasa sila ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis, at wastong pagpapahayag at magsusulat ng kanilang sariling mga ideya tungkol sa paksa. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Malasakit, komunidad, pagtulong, respeto. Ating talakayin ang vocabulary and word knowledge, problema at solusyon. Kapag may problema tayo, ano ang dapat nating gawin upang ito ay malutas?
Ano ang ibig sabihin ng solusyon? Mahusay. Ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin, habang ang solusyon naman ay ang paraan upang ayusin ang problema. Ngayon ay basahin ang teksto sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay isang paraan ng pagmamalasakit sa ating komunidad. Kung may nakikitang kalat, maaaring pulutin ito at itapon ng maayos. Mga bata, ano ang nabanggit na problema sa teksto? Ano kaya ang maaaring solusyon nito? Paano ninyo natukoy ang problema at solusyon? Mahusay! Ngayon ay punan ang chart ng problema at solusyon sa ibaba. Mahusay! Ngayon ay basahin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ano ang problema at solusyon. Sitwasyon number 1. Maraming basura ang naiwan sa parke matapos ang picnic. Tumulong ang mga bata na maglinis ng paligid upang maging maayos ito. Ngayon, ano ang problema? Ano ang solusyon? At paano ninyo natukoy ang problema at solusyon? Sitwasyon number 2. Nasira ang gripo sa paaralan at tumulo ang tubig. Agad na ipagbigay alam ito sa guro para maayos. Mga bata, ano ang nabanggit na problema sa teksto? Ano naman ang naging solusyon? At paano ninyo natukoy ang problema at solusyon? Sitwasyon number 3. May mga pusa at aso sa barangay na nagkalat ng basura mula sa mga basurahan. Maglagay ng takip sa basurahan upang hindi ito maikalat ng mga hayop. Sitwasyon number 4. Nagkulang ang mga upuan sa barangay hall tuwing may meeting. Nagdala ng mga ekstrang upuan ang mga kapitbahay para magamit ng lahat. Mahusay! Tandaan mga bata na maaari kayong gumamit ng mga simpleng pangungusap upang ipakita ang problema at solusyon. Huwag kalimutan na ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin, at ang solusyon naman ay ang paraan para ayusin ito. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Sa sitwasyon number 1, madalas ang baha sa barangay tuwing umuulan dahil sa baradong kanal.
Ngayon, sagutin gamit ang mga gabay na tanong. Sa sitwasyon number 2, nasira ang ilaw sa harap ng paaralan kaya naging madilim sa lugar. Mahusay mga bata! Kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Ngayon naman ay sagutin ang tanong sa ibaba. Basahing maigi ang mga sumusunod na pangyayari. Piliin ang tamang solusyon sa problema. Day 3. Basahin ang mga salita sa ibaba ng sabay-sabay. Galang, respeto, tulong, malasakit. Bakit mahalaga ang magpakita ng respeto at malasakit sa iba? Paano natin ito ginagawa? Mahusay! Ngayong araw, matututuhan ninyong ihiwalay ang tunog sa iba't ibang posisyon, palitan ang mga tunog sa isang salita upang makabuo ng isa pang salita, kilalanin ang mga direksyon sa pagbabasa, basahin ang mga high-frequency words, at basahin ang mga salita ng tumpak para sa kahulugan. Gayon din, magbabasa sila ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis at wastong pagpapahayag. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Galang, respeto, tulong, malasakit. Kapag pinalitan natin ang letrang S, ang letrang G sa salitang galang, ano ang bagong salita na mabubuo? Kapag pinalitan natin ng letrang B ang letrang T sa salitang tulong, ano ang bagong salita na mabubuo? Mahusay! Ating talakayin ang vocabulary and word knowledge. Ngayon ay magbasa tayo. Muling paalala, habang nagbabasa, magsimula sa pagbabasa sa kaliwa pa kanan, mula sa itaas pababa, at paglipat ng pahina. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Ating talakayin ang pagmamalasakit sa kapwa at komunidad. Ang pagmamalasakit ay pagtulong at pag-alala sa iba, sa simpleng paraan tulad ng pagtulong sa kaibigan o pagbibigay ng pagkain sa nangangailangan na ipapakita natin ito. Sa ating komunidad, pwede tayong magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng paligid, paggalang sa matatanda, at pagsali sa mga gawain na nakakatulong sa lahat. Kapag may malasakit ang bawat isa,
nagiging mas maayos at masaya ang ating komunidad. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, tungkol saan ang nabasang teksto? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng paggalang? Pangatlo, ano ang isang halimbawa ng paggalang? Pang-apat, paano tayo makatutulong sa ating pamilya? Panglima, ano ang mga bagay na maaari nating gawin upang magpakita ng pagtulong sa paaralan? Pang-anim, bakit mahalaga ang paggalang at pagtulong sa ating komunidad? Pang-pito, paano nakatutulong ang paggalang at pagtulong upang maging masaya at maayos ang komunidad? At pang-walo, ano ang maaari mong gawin upang magpakita ng pagtulong sa iyong mga kaibigan? Mahusay! Narito ang isang pangkatang gawain. Basahin ang mga panuto. Mga bata, basahin ang teksto. Bilugan ang mga salitang mahirap basahin. Mag-ensayo sa pagbabasa. Lagyan ng check ang mga batayang nagawa. Mahusay! Kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Mga bata, bakit mahalagang magpakita ng paggalang at pagtulong sa kapwa? Paano ka magpapakita ng paggalang sa iba? Paano ka magpapakita ng malasakit sa iba? Ngayon naman ay basahin ang teksto at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Day 4. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Paano sila tumutulong? Nagawa niyo na rin ba ito? Ilahad sa klase. Mahusay!
Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Entrance, exit, fire exit, restrooms, no entry. Ating talakayin ang creating and composing text, problema at solusyon. Basahin ang mga teksto sa ibaba at paggawa ng sariling pagsusuri kasunod ng checklist sa ibaba. Ang kalinisan ay mahalaga sa bawat komunidad. Kapag may kalat sa paligid, tulad ng mga basura sa daan, nagiging marumi at hindi maganda ang ating lugar. Upang malutas ito, dapat magtulong-tulong ang mga lahat sa paglilinis at pag-aayos ng paligid. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Mahusay. Ngayon ay tukuyin ang problema at solusyon batay sa binasang teksto. Kompletuhin ang chart ng problema at solusyon sa ibaba. Mahusay. Basahin ang teksto sa bawat bilang at punan ang chart ng problema at solusyon sa ibaba. Mahusay mga bata! Ngayon ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang problema at solusyon sa chart. Day 5, ikatlong panahunang pagsusulit. Mahusay mga bata! End of week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!